Papaano nga ba nakikilala na may trauma ang isang tao? Ano ang mga sintomas o manifestations nito? Ito po ang inyong counseling segment ng Bantay OCW program, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation, dito po sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan Kay. Nagbabalik ang ating psychotherapist, psychologist at psychiatrist. Walang iba, si Dr. Alice Labaw mula pa po sa Canada. Ang kanyang CARE o Compassionate Assistance for Resistant Experiences. Ang ating psychotherapist, Dr. Alice Labaw, welcome back. Hello. Susan, kamusta ulit? Mabuti po at talagang siniserya natin itong trauma. Nung first episode, paano natin dapat maunawaan, ano nga ba ang trauma. Tapos second episode, pwede bang magamot, hindi ba? O paano matutulungan ang may trauma? At ngayon, Doc, ano nga ba ang mga manifestation nitong may trauma? Maraming klaseng manifestations eh. Merong physical, and yung physical is actually coming from the mental or psychological and emotional. Okay? Kasi ang importante natin maintindihan na ay ang trauma ay hindi yung nangyari or yung pangyayari, kung hindi yung naiwang mensahe sa isang tao no kung ano man yung nangyari. Kasi nga, as I said earlier, as I explained to you, iba-iba ang stages ng tao. So, bata, okay, patag ka tayo. Okay, bigyan na natin ng isang example. Meron akong isang nagkonsulta sa akin. Ilang asawa sila, actually, it was a couples counseling. Nakakatuwa naman kasi wala naman silang problema. Kaya lang, they just wanted to find out what they can do for each other kasi mag-iiwait-wait. Oh, okay. Then, nagbigay ako ng maliit na seminar informing people about trauma. Okay? Nandun ngayon, nakasigtap na yun si husband. No? Alam mo kung ano na-discover niya. Ang na-discover niya, pagka siya nagigipit, kasi nagit-git siya ganyan, nai-angry siya. Okay. Talagang angry siya. Literal na gipit siya, na? Oo. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit siya angry. Naiinis siya, oo. And tsaka yung nakaupo na siya, tapos pauurungin siya, ay talagang trigger that figure. Oh, really? Wala naman siya sinabi during the seminar. Siguro, alam mo, at uwi nung like, magic event, ayun, isang misis niya. Pero sabi nga misis, niya, kasi, balik ka rin. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Tatanong natin kay Tita A, tapos art. Tanong natin kay Tita A, yan ang nga nandiyan lang sila sa harap. Okay. So, tinala ko siya ngayon, tapos tinulungan ko ngayon siya, makarating dun sa point na kung isa kaway na ay tuman mo, and then, Christine, ano nakalala niya sa usan? Naalala niya, may panahon, na nandun siya sa loob ng wound ng mami niya. Oh? Kung gano'n kasikip, at yung dahil siya makipagsipaan doon sa kanya person. May kambal siya. Okay. May kakambal. It is that far. Ang kanyang trauma is that far. Kaya rin sinasabi ko sa iyo na meron tayong muscle memory na doon na naman, pinatunayan na naman yung paniwala ni Dr. Van der Kolk that the body keeps the score. Na ngayon niya na-realize na kaya pala talagang yung exponential daw yung kanyang anger tsaka yung pagka nag-gilipid siya. Gilipid siya sa classroom, nagilipid siya. Alam mo naman, sa mga bata, tulakan sa recess, di ba? Tulakan, naku, magsuntukan niya. Pero grabe ito ha. Nasa tiyan pa lang ng nanay, may trauma na pala siya noon. Yes. And what was cute was, mga 1 month after, hindi nag-therapy nga siya. So it wasn't naman a therapy kung may consultation na lang. No, 1 month after that, nag-usap kami, magkikita kami. And the most kineto na sa akin, on the way there, from Ateneo, di medyo marami estudyante.
on the way there daw, we are to ask, mag-forgive siya. Aha. Kasi ang feeling daw niya, yung kotse beside him, hinahamon siya ng race. Oh, okay. So you and Bridget. Kaya pagkatapos nun, tumawa siya sa sarili niya. Ayun, na-trigger na naman siya. Nag-get siya. At least aware siya No, ngayon. because Oo. nagkaroon na ngayon Yung siya. awareness. Na Oo. mindfulness. Mindfulness. Excuse Oo. me, ang word Oo. nowadays Yes, yeah. is mindful. Ayan, mindful. Okay. Mindfulness. Ngayon, aware na siya, mindful na siya na, oh, trigger ako. Kaya ako, sa harap ko siya, sabi niya, after ko, kita-challenge niya ako, so, push! Ano daw siyang sirap? Dok, may mga ganyan. May mga taong pag nasa manibela, iba talaga yung ugali dati. Ang bait-bait naman. Talagang hindi mainitin ang ulo. Pero pag nasa manibela, parang sinasapian. Tinanong mo ako, ano Yan na yun. Isa na yan. Okay. Isa na yan. Sana yan. Pero merong bago theory na may mga cancer that can be brought back to normal. That our body, because of all the suppression that is happening, no? Because the body keeps the score na, may mga immune autoimmune diseases na are linked to trauma. Okay? So, but those are just theories and yet they are proven to be real. Ngayon, kung pupunta tayo sa tinatawag na post-traumatic stress disorder, it is already a given na psychological, mental, and emotional ang issue. Okay? Hindi na physical. Merong mga painful thoughts. For instance, lalo na ko ngayon na actually, kanina lang, kausap ko kanina, sabi ko sa'yo, meron akong pasyente. So, may niya ba intindihan? Maayos naman ito, ka-depression. Pero talaga, ano siya? Meron siyang paikot-ikot yung kanyang mind na magkano na at na mangyayari. Masisira ito. Yan siya, actually. So, nagkakaroon siya ng anxiety. So, what can I do? Like that. Tapos, it came about sa aming therapy na ang nangyari sa kanya was, una-una yung mami niya, pupunta natin sa Amerika. So, naiwan siya. Nagkaroon siya doon. But then, na-okay naman siya because mahal na mahal siya ng lola niya. So, yung that part, meron, no? Yung separation. Kami siya, no? So, ang nangyari ngayon sa kanya, di okay na. Nakarating siya ngayon na high school na siya. Wow, no? Feeling macho siya dahil, di ba nga, binary na niya yun. Feeling macho. Wala lang sa kanya yon. Pero conscious siya na may binabury na siya. Hindi, nakalimutan na niya. Talaga nakalimutan po niya? Talaga tayo. Oh, okay. Alam mo naman, O talagang merong pilit kinakalimutan. talagang nakakalimutan natin yan. Automatic yan sa atin because we have to move on nga. Okay. We have to move on. Fresh start. At saka hindi, dire mo, flying to America. Okay, feeling good, right? Okay, nagka-girlfriend. Okay. Si girlfriend ngayon, ang parents socially well off. And then I think she was sent to Europe. And then when she was sent to Europe, hindi niya maintindihan yung insecurity niya, hindi niya ma-deal. Bakit ako so insecure? No? Kasi macho nga siya eh. So, bakit feeling insecure ang boy? No? So, hindi niya maintindihan. Okay, so that's when he came to me. Tita, I don't understand what's going on. Dito namin natupok na nagkaroon ka noon. Nagkaroon siya nung betrayal. It was very young. It was juvenile. But even though it was juvenile, it was, the emphasis was so hard, no? That the effect on him was so strong. Kasi nga, coupled with abandonment issues with the mom. Okay?
So, okay, so na-deal na namin. Okay, fine. Okay, nabigyan namin ng Pag space. sinabi yung na-deal nyo na talagang pagkukwentuhin mo, uugatin mo lahat mula noon? Awa ng Diyos. Hindi naman. Yung specific lang na Hindi issue naman. na yun? Ito yung training. This is where the training comes very sacred. And I have to tell you, Susan, that the training that I underwent with Dr. Gabor Mate, with Compassionate Inquiry, I find it really, really so powerful. Na it's a totally different way. We have several skill set, tools, and methods, okay? But it's the way they train you on how to apply it, how to work with it, okay? That is actually what you go to school for. That is actually what it's pretty expensive. That's actually what you're paying for. Yung kanilang pagtulong sa'yo kung paano mo gagamitin yung makina, mga makinarya na ni-layout ni Dr. Gabor Mate at saka ni Sat Daram, no? Yung kanina, tita, I'm so nervous. I'm so scared. Guess what? 30 anyos na ang boy. Oh? Doon niya nararamdaman yun. Hindi ngayon niya maintindihan Oo. bakit nagkakaroon siya ng remuneration, musing, paulit-ulit na thought process, talagang paikot-ikot. Yan yung Tinatawag na nagpa-flashback. Hindi lang. Hindi flashback. Oo, hindi flashback. Hindi. Overthinking. Ayan na, Okay, bagong okay. word yan, Oo. ha? Bagong word na naman yan. Overthinking. Mindful. Ayan. Overthinking. Okay, yan. Instead na musings, overthinking. Kasi, ang overthinking kasi sasabihin niya, okay, ito yan. Okay, paano pangyari yan? At kasi sabihin naman ng isang part ng thought, ganito gagawin mo. Paano kung mangyari ito? Overthinking. Lagi, ang overthinking kasi, and it's part of the symptom of trauma, no? Ang overthinking kasi, may solusyon na, hindi pa niya matanggap. Okay. Questionin pa rin niya yung sarili niya solusyon. Kukontrahin niya. Kukontrahin Oo, niya. oo. Which means, siya mismo, dinadoubt niya yung sarili niya. Okay? So that alone, na may doubt ako sa sarili ko, that alone is symptomatic of trauma. So, there is that painful thinking. Antabayanan ang part 2 ng episode na ito sa susunod nating mga edisyon. At syempre, dito po sa Pilipinas Online, Bantay OCW, ito po ang inyong espesyal na edisyon para sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan Kay.